Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric James, shoutout kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, medyo gumanda ang mukha ni Fumei. Sinulyapan niya si Fu Tian at sinabing may panghahamak, ano ang masamang ideya mo? Don't blame me for not warning you. Ilang beses ka nang naglalambingan, magwawala tayo sa huli. Hindi nasisiyahan si Fumei. Ngumuso si Fu Tian lengleng, huwag kang mag-alala tungkol dito. Paano ko mapapabayaan ang Aaron ng maayos? Dahil doon, nakangiting tumayo si Fu Tian at tinapik ang balikat ni Fumei. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Gusto ng Aaron na manalo ng unang premyo sa labanang ito. Kailangan nating itanong kung gagawin natin ang. When Fu narinig ito ni Mei, halatang naantig siya, dahil ang sinabi ni Fu Tian ay ang kanyang pangunahing ideya, huwag hayaang gumawa ng anumang palabas si Aaron. Sandali, malalaman mo sa gabi si Fu Tian. Sa kabilang panig, ay umalis sa larangan ng digmaan at nagmamadaling bumalik sa Nile Izmo bagamat malaki ang posibilidad na ang mag-ina ni Ivory ay walang magawa, kung hindi, si Qin Shuang ay nagulat ng mas maaga, bilang mag-asawa, si Aaron ay mapilit pa rin, upang malaman kung si Ivory at Niner ay nasugatan at natatakot. Hanggang sa likod ng pangunahing bulwagan ng Nile Izmo, nang makita niyang ligtas at maayos sina Ivory at Niner, hindi napigilan ni Aaron na huminga, ilang hakbang at niyakap sila. Ng 3 tao, bagamat hindi makapagsalita, ngunit, sa loob ng mahabang panahon, ang 3 tao ay lumuwag, tumingin si Aaron sa lahat ng mga taong naroroon, ngunit ang figure ni Qin Shuang ay hindi nakita, ang mga kilay, bahagyang kumunot, okay lang ba kayo? Biglang nakaramdam ng lamig ang Aaron. Sa panahon ng digmaan ngayon, nagkaroon ng malaking pagsabog sa kalsada. Hindi sigurado ang Aaron kung ano ang sanhi nito. Elder Marshal Sister Qin Shuang, siya. Hindi nagtanong si Aaron. Elder Marshal Sister Qin Shuang, okay lang siya, pero wala na siya. Tulong mula sa mahirap tumingin sa Aaron, sinabi ang katotohanan. Nagulat ang mga mata ni Aaron at lumubog ang kanyang puso. Nasa likod bahay si Qin Shuang. Pumunta ka at tingnan mo. Bulong ng madilim na ulan. Tumanggaw si Aaron at nagmamadaling pumunta sa likod bahay. Sa isang mesang bato sa isang lugar sa likod bahay, nakaupo doon si Qin Shuang, hawak ang buto sa kanyang kamay. Napakalungkot niya. Kahit na dumating sa kanya ang Aaron, hindi niya alam na dumating na ang Aaron. Sa pagtingin sa mga buto sa mga kamay ni Qin Shuang, nakaramdam ng bigat si Han Sunny saglit. Sa isip ko, naaalala ko ang lahat ng uri ng nakaraan sa Renshanhua. Naglaro sila at nag-usap pabalik sa isa't isa, ngunit sila ay malungkot mula sa puso na may luha sa kanilang mga mata. I'm sorry, bulong ni Aaron ang pinakagusto niyang sabihin sa puso niya. Although, medyo late na. 3,000, bumalik ka na ba? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang malungkot na si Qin Shuang ay dahan-daang nagtaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay kinuha ang binhi sa kanyang kamay, paumanhin, hindi ko ito naprotektahan ng mabuti. Ito ay naging isang binhi. Dahil doon, sinunggaban ni Qin Shuang ang Aaron at umiyak. Walang magawa si Aaron, at naisabit lamang ang kanyang mga kamay sa hangin. 3,000, naging binhi lang ang ginseng baby,
kaya hanggat ibaon natin ito sa lupa, mabuting pangangalaga sa kalusugan, tiyak na mamumulaklak at mamumangga, at pagkatapos ay magpapalaki ng bagong ginseng baby, sa tingin mo ba? Xinchuang umiiyak pagod, ito lamang itinaas ng isang ulo, tumingin sa Aaron upang mawala ang boses hinaing paraan. Hindi alam ni Aaron kung paano sasagutin, at hindi niya alam kung ibabalik ba nito ang Renshanwa. Ngunit nang makitang malungkot si Xinchuang, tumanggo lang siya, siguro, hindi ganoon kadaling mamatay ang batang iyon. Tumanggo si Xinchuang, inilabas ni Xinchuang ang Aaron at tumayo kasama ang ginseng na sanggol, sinusubukang humanap ng magandang lupa sa paligid. Walang magawa si Aaron. Gumawa siya ng ilang hakbang at hinawakan si Xinchuang, Elder Marshal Sister, bumalik ka. Pabayaan mo ako. Nakalaya mula sa kamay ni Aaron, si Xinchuang ay patuloy na yumuko, naghahanap ng pinakamagandang lupa. Tumanggo si Han at tumalikod at bumalik sa main hall. Tubig ng taglagas, tula, Xingyao. Oo, sumama kayong tatlo sa nakatatandang martial sister na si Xinchuang. Kung ano man ang gusto niyang gawin, hayaan mo siya. Aaron some sad frown way. Tumanggo ang tatlong babae at umatras sa likod ng hall. In fact, it's all my fault this time. Kung hindi ko kailangang sumama sa iyo, marahil ay hindi ako nasa panganib, at hindi na kailangang magsakripisyo si Renshanwa. Tumingin si Ivory sa Aaron sa oras na ito, labis na nagsisi. Wala kang kinalaman sa welcome summer. Galit lang si Renshanwa para kay Xinchuang, kaya kahit hindi ka pumunta, makikita ni Renshanwa na sinasaktan ni Ye Guocheng si Xinchuang, at ganoon din ang katapusan. Inalo ako ng madilim na ulan. Ano ang nangyayari? Tanong ni Aaron. Napabuntong hininga si Fu Li at ikinwento kay Aaron ang buong kwento. Pagkatapos makinig, nag-igting, itong si Ye Guocheng. Kung hindi ka maghayganti, susumpa ka na hindi magiging. Lalaki nagmamadaling makita siya sa labas ng bulwagan pagkatapos tumanggo si Aaron at sumang-ayon, pumasok ang alagad. Gabi na, mga nakatatanda. I urge you to prepare for the dinner party. Hapunan. Natural na hindi naintindihan ni Fu Li at ng iba pa. Matapos marinig ang balita, hindi nila maiwasang magtaka. Napabuntong hininga si Aaron, lahat ng allied forces. Sabay silang umatake. Normal lang sa mga tao ang magdiwang. Tawagan si Xinchuang at umalis na tayo. Han 3,000 tapusin, hilahin si Ivory, hawakan si Nyaner, at lumabas. Nang dumating si Han Sanya at ang kanyang partido sa Chanho City, ang lungsod sa mataas na pader ay puno na ng mga ilaw. Mula sa kalye hanggang sa lungsod, mayroong lahat ng uri ng malalaking mahogany table na ginagamit upang aliwin ang mga tao sa buong lungsod, halos sa buong kalye. Sa daan, nakita ni Han ang isang grupo ng mga mahiwagang alagad ng alyansa, tulad ni Ji Zhang. Nagsaya rin sila nang makita ang Aaron. Mula noong huling pagkakataon na biglang nawala ang Aaron, sila ay nasa lungsod, huwag maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, naghihintay. Hindi talaga sila makakasali sa laban. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng trabaho ay hindi makikilala ng pamilya Fuya, at walang sino man ang handang gawin ito. Ngunit ang matagal na nawala na paghihintay ay palaging katumbas ng halaga. Ngayon, may bulong-bulungan na ang misteryosong lalaki ay Aaron, at ang labanang ito ay nakasalalay din sa maselang layout ng Aaron. Bagamat na unang dumating si Sanyong at ang iba pa, naghihintay sila ng Aaron sa labas ng kalye. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ng nasa Nile Istmo na ang Aaron ang kanilang sandigan. Sa gate ng pamilya ni Ye sa di kalayuan, personal na dinadala ni Fu Tian ang ilang senior executive para maghintay sa gate. Alam nila ang balita na si Sanyong at ang iba ay matagal nang nasa lungsod. Gayunpaman, hindi dumating si Aaron at ang bagong pinuno na si Xinchuang. Hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Pagkatapos ng lahat, kung ang Aaron ay may anumang kredito o wala, ang Fu Tian ang pinakamalinaw. Normal na maghintay para sa kanya, at si Xinchuang ang bagong pinuno, kaya mas mabuting maghintay para sa kanya. Ilang sandali pa, nakita ni Fu Tian mula sa malayo na si Aaron at ang iba pa ay dumating. Master Sanyong, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Sa tarangkahan, agad na pinangunahan ni Fu Tian ang mga tao at mainit na tinanggap sila. Matagal na kitang hinahanap, nakangiting sabi ni Sanyong. Napakahirap ng labanang ito. Sa ngalan ng pamilya Fuya,
Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat. Sa pagkakataong ito, ang ating dalawang pamilya ay magsasama-sama upang talunin ang Yaoshen Pavilion. Ito ay dapat na isang magandang kwento. Ngumiti si Fu Tian. Haha, nagpapasalamat din ang nihilist sa pamilya Fuya. Siya nga pala, ito ba ang maalamat na bagong pinuno na si Miss Qin Shuang? Magiliw na ngumiti si Fu Tian sa oras na ito. Si Qin Shuang yan ay napakarilag at maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto at walang mata, na may hawak na palanggana ng lupa sa kanyang kamay. Kahit na dinala ni Fu Tian ang paksa sa kanya, hindi man lang siya tumingin sa gilid. Exactly, by the way, let me introduce it again. This is Han. Napansin din ni Sanyong na may mali. Sa sandaling siya ay umakyat, tinanggap niya siya, at pagkatapos ay hindi pinansin ni Qin Shuang ang Aaron. Ito ay isang napakasamang pag-uugali para kay Sanyong. Hindi mahalaga kung ano ang priority. Hindi mo na kailangang ipakilala si Kuya Sanyong, di ba, Aaron? Sabi ni Fu Tian, nakatingin kay Aaron, din sa harap ng Aaron espesyal na tumaas na tono. Walang magawa si Aaron. Bagamat alam niya na si Fu Tian ay may daya, talagang hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng taong ito sa kasalukuyan. Tumanggaw lang siya at tinatamad siyang kinausap. Tingnan Aaron nod, tatlong magpakailanman din hindi magandang sabihin kung ano. Nakangiti, inakay ni Fu Tian ang mga tao sa tirahan ng mga ye. Sa panloob na patio, isang grupo ng mga senior executive ng mga katulong at kayong pamilya ang nakaupo, nag-uusap at nagtatawanan. Para sa kanila, ang pagkatalo ng Yaoshen Pavilion ay isang masayang kaganapan. Master Sanyong, pinunong Qin Shuang, ito ang lahat ng mga soul figure sa ating Fuya United Army. Pareho silang matapang at maparaan na mga general. Malaki ang naging kontribusyon nila sa kampanyang ito, masayang sabi ni Fu Tian. Isa-isa silang bumangon at sumaludo ng tawa. Sa katunayan, ang pamilyang Ye ay hindi gaanong alam tungkol sa hitsura ng Aaron, ngunit marami sa kanila ang labis na nagulat. Kung tutuusin, para sa kanila, bagaman maraming tao ang hindi nakakaalam na ang misteryosong lalaki ay si Aaron, sila ay labis na nagulat sa Aaron na resurrection. Nagbigay ng malamig na mata si Fu Tian. Ang pamilyang Fu ay agad na nagkaroon ng 10,000 nagulat na tanong at agad na itinikom ang kanilang bibig. Halika, mga matatanda, punong guro na si Qin Shuang, mangyaring pumasok sa loob. Hawakan ang araw upang ngumiti ng malumanay, mangyaring postura. Malinaw, ang puting Divine Jade Table sa pinakaloob na bulwagan ay ang tunay na master. Gayunpaman, 2 hakbang lamang, ang Aaron at Ivory ay napahinto. Bawal kang pumasok maliban kung importante kang tao o aso sa digmaang ito. Sabi ng katabi niyang guard sa 3 miyembro ng pamilya ni Han. Nang marinig ito, mali ang naramdaman ni Sanyong doon, at nabigla siya, 3,000 ay. Master Sanyong, ang labanang ito ay natapos ng ating mga kalyadong puwersa ng Fuya, ng iyong mga nihilist na disipulo at libo-libong kakaibang hayop, 3,000 ay tama lamang. Isang miyembro ng maliit na grupo sa ating mga kalyadong puwersa ayon sa mga patakaran, maaari lamang tayong umupo sa labas ng bulwagan. Nakangiting sabi ni Sanyong. Natural, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa nihilismo. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, sila ay nasa frontline pa ng Yaoshen Pavilion, at ang pamilya ni Tianlan ay hindi alam kung nasaan sila. Sa makatuwid, hindi niya alam ang katotohanan, ni siya ay handa na malaman ang anumang katotohanan, ngunit nais lamang na malaman ng iba ang katotohanan sa kanyang bibig. Napakalakas ng pananalita na ito, at malinaw sa lahat ng taong naruroon. Aaron Pipeng ngiti, naisip niya, halos nahulaan niya ang araw ng tulong na gagawin ng taong ito. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi gaanong simple. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari sa dula ni Direk Fuchan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.